Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Efren. Nakatira dito sa isang munting baryo ng Leyte. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na hindi ko malilimutan noong buntis pa lamang sa aking panganay na anak, ang aking asawa. Nangyari itong aking karanasan taong 1977. 28 taon ako ng mga panahong iyon. Nakatira ako sa baryo ng Leyte, ngunit hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ako nakatira sa kadahilanang hanggang ngayon ay dito pa rin ako nakatira. Habang nagsisibak ako ng mga kahoy, nakita kong may isang matandang babae sa kapitbahay naming si Manang Lili. Nakadungaw iyon sa bintana na nakaharap sa aming bahay. Sa tansya ko lang ay nasa edad 80 na ang matandang ito. Pasilip-silip lang ito sa bintana kaya hinayaan ko na lang iyon. Ilang sandali pa ay lumabas ang aking asawa at may inabot itong merienda sa akin. Nakita ko isa iyong minatamis ang ibinigay nito kaya kaagad ko naman itong tinanggap at tinanong kung kanino galing. Nagwika naman itong galing sa kapitbahay naming si Manang Lili. Luto daw ito ng ina nitong bagong dating lang sa kanilang galing sa baryo ng Matalom. Sandaling sinipat ko uli ang matandang sumisilip kanina sa may bintana ng kapitbahay namin. Nang sa pagsipat ko ulit sa matanda ay nanlaki ang mga mata ko. Nang mapansin kong halos lumuluwa na ang mga mata nitong nakatitig sa asawa ko at nakikita kong hindi nito napigilang tumulo ang laway. Nang mapansin naman ako ng matanda na nakatingin sa kanya, ay agad na pinunasan nito ang laway at umiwas na ito ng tingin sa asawa ko. Kaagad ko naman ginuso iyon sa asawa kong si Milagros kung yun ba ang matandang sinasabi nito. Nang tingnan naman iyon ng asawa ko ay tumango ito. Oo, yun nga si Lola Nelly. Nakangiti pang sagot ng asawa ko. Kasalukuyang nasa 6 na buwang buntis na ang asawa ko ng mga panahong iyon. Kaya palagi ko itong pinag-iingat dahil sa hindi na lingid sa atin na lapitin sa kahit anumang nilalang ang mga babaeng buntis, lalong-lalo na ang mga aswang. Bata pa lang kasi ako ay nakakarinig na ako ng mga huni ng wakwak. Kaya naniniwala talaga ako na totoo ang mga aswang. Sinabihan ko nang mauna nang pumasok sa loob ng bahay ang asawa ko at pinayuhan ko rin yung wag munang masyadong maglalalapit sa kapitbahay naming si Manang Lili, lalo na sa bagong dating na ina nito. Tumango lang naman ito at saka pumasok na sa loob ng bahay. Kinagabihan, habang kumakain kami ay may narinig kaming dumadaang ibon na kikik. Ang kikik po ay ang sinasabi nilang ibon na alaga ng mga aswang at inuutusan nitong kung saang bahay ang pupuntahan para magmatyag. Ay, naku, may bibiktimahin na naman ng mga aswang na gutom. Liling kong wika habang kumakain kaya tinapik ako ng asawa ko at sinabing huwag maingay.
Kahit na naririnig kong pabalik-balik na dumadaan sa aming bahay ang ibon, ay hinayaan ko lang iyon. Pasado 7:00 pa lang nang magpahinga na kami ng aking asawa dahil kinabukasan ay may gagawin ako kaya maaga na kaming matutulog. Nasa kalaliman na ako ng tulog nang bigla akong nagising dahil sa sigaw ng aking asawa. Nag-alala naman akong tinanong ito kung ano ang nangyari. May nakita akong kulay pulang mata na sumisilip sa siwang ng dingding natin. Nahintakot na wika nito sa akin. Naku, wala yan. Baka naman aso lang yun. Sagot ko dito. Para hindi ito mataranta dahil buntis nga ito at baka kung mapaano ito. Isinalaysay naman ito sa akin na nagising siya dahil sa naiinitan siya. Kaya tumayo siya sandali upang kumuha ng pamaypay. Nang may narinig siyang tunog ng asong umaangil, kaya hinanap niya iyon kung saan ito nagmumula. Nang mapadako ang tingin niya sa dingding na malapit sa aming higaan, ay doon na siya napasigaw. Dahil nakita niyang ang mga nagbabagang mga matang kulay pula. Noong sumigaw na siya, ay kaagad namang tumakbo ang sumisilip. Nang tignan ko naman ang butas na sinasabi ng asawa ko, ay napamura na lang ako. Dahil sa halatang sinasadyang butasin ang dingding namin na kung sinong tao man iyon. Tagpi-tagping kawayan lang kasi ang aming dingding noon at may kalumaan na rin ito, kaya madali na lang itong mabali kapag hinatak ito. Kinabukasan nga ay maaga akong nagtungo sa bundok upang kumuha ng mga kawayang ipapalit sa nasirang dingding. Habang nagpuputol ako ng mga kawayan sa gilid ng aming bahay, nasipat ko na naman ang matanda na sumisilip sa gilid ng bintana nito. Hindi ko na lang iyon pinansin at nagpatuloy na lang ako sa aking ginagawa. Ilang araw pa ang lumipas ay marami na akong nababalitaang may mga inaaswang na buntis sa aming baryo. At marami na rin kumakalat na balitang na isang matandang babae ang aswang. Napapansin ko namang sa tuwing may umpukan ng mga kababaihan sa labas ay hindi na nakikisali pa si Manang Lili. Samantalang noon ay palagi itong nangunguna sa umpukan. Tinanong ko naman ang asawa ko kung nagkakausap pa ba sila ni Manang Lili. Hindi ko na kasi ito nakikita pang lumalabas sa bahay nila sa tuwing uuwi ako galing trabaho. Noon kasi ay bago pa lang ako makapasok ng bahay, naroroon na itong matandang dalaga na si Manang Lili doon sa labas ng bahay nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi na nga palagi na kasi itong may sakit. Pero napapansin ko kapag hapon, nakikita ko sa bakuran nila Manang Lili na nagwawalis. Mukha namang itong walang sakit dahil mabilis naman itong kumilos. Pero kapag araw, napansin ko nanghihina ito. Salaysay ng aking asawa. Medyo nagdududa na ako sa kapitbahay namin. Kaya lang,
Mahirap magpadalos-dalos dahil wala pa naman akong katibayan. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Kasalukuyang nag-aayos ng higaan ang aking asawa habang ako naman ay nakaupo lang sa labas ng bahay namin. Nang may biglang mabilis na dumaang ibong maliit na kulay itim. Kaya nagulat ako at napatayo sa kinauupuan ko. Napagpasyahan kong pumasok na lang sa loob ng bahay at isara na ang pintuan. Nasa kalagitnaan na ng gabi nang gisingin ako ng aking asawa dahil naiinitan ito at hindi makatulog. Akmang tatayo na sana ako sa kinahihigaan ko para kumuha ng pamaypay nang bigla akong nakarinig ng huni ng wakwak. Dahan-dahan akong tumayo upang kunin ang buntot pagi na ibinigay sa akin ng aking ama noong nalamang nitong buntis ang aking asawa upang pangproteksyon daw. Maya-maya'y nakaamoy na rin ako ng kakaiba ng mga sandaling iyon. Tila ba amoy na bubulok na patay na sumasabay pa sa maalinsangang hangin sa paligid. At may naririnig na rin akong kinukutkot ang gilid ng dingding namin habang sumasabay sa mahihinang huni ng wakwak. Pagkaabot ko sa buntot pagi ay sinenyasan ko ang aking asawa na huwag lumabas ng kwarto. Habang hawak ko ang pamalo ng aswang ay dahan-dahan akong umikot sa likuran ng bahay namin. Patungo sa may gilid ng kwarto kung saan doon ko naririnig ang huni ng wakwak. Saktong nasilayan ko na ang isang figura ng tao. Sandali akong natigilan at nanghilakbot sa takot. Dahil kitang-kita ko ang isang matandang babae. Buhaghag ang mga buhok nito na tila ba kasing tigas ng alambre. Walang pang itaas na damit habang kumikintab sa langis ang buong katawan nito. Mas lalo pa akong nawindang nang bigla itong humarap sa akin at umaksyong gagapang na parang pusa. Sobrang kilabot ang aking nararamdaman dahil sa itsura nitong kulubot na at nandilisik ang mga matang nitong kulay pulang nakatitig sa akin, habang ang mga ngipin naman nitong matutulis at ang pagtulo ng malalagkit nitong laway. Mabilis itong gumapang papalapit sa akin at akmang susugurin na ako. Kaya naman kaagad kong hinampas ito ng hawak-hawak kong buntot pagi. Kaagad iyong tumama sa mukha ng aswang kaya napasigaw ito at umatras. Ang buong akala ko ay tatakbo na ito palayo. Kaya hindi ako nakapaghanda sa sumunod na ginawa nito. Mabilis akong tinalunan nito at kaagad na dinumog habang umangil ito at pinagkakalmot nito ang mukha ko. Malakas na sinipa ko ito kaya nakawala ako sa pagkakadumog. Nang makaalis na ito sa pagkadagan sa akin ay mabilis na tumayo na ako at pinulot ang nabitiwang kong pamalo. Pagkatapos ay agad na nilapitan ko ito at hinampas ko ng hinampas ng buntot pagi ito. Buwisit kang aswang ka! Talagang kapitbahay mo pa talaga ang pinagbalakang aswangin. Kilalang kilala kita, matanda ka. Nagkamali ka ng taong pinagbalakan mo.
Papatayin kitang aswang ka! Sigaw ko dito habang paulit-ulit na hinahampas ko ito ng buntot pagi. Malakas na umangil ang aswang, pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa kagubatan. Kaya hindi ko na ito hinabol pa. Pagkatapos ng kaganapang iyon sa labas ay mabilis na akong pumasok upang tingnan ang asawa ko kung ayos lang ba ito. Noong makumpirma ko naman itong maayos lang ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Nakita naman itong marami akong natamong sugat dahil sa kalmot ng aswang. Kaya kumuha ito ng langis na bigay sa amin ng aking ama at ginamot na ako nito. Kinabukasan, maaga kong kinatok ang aking kapitbahay naming si Manang Lili at tinanong ko kung nasaan ang ina nito. Sumagot naman ito habang hindi makatingin sa akin ng diretsyo na kahapon pa pala daw umalis ang ina nito pabalik sa lugar nila. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya dahil kahapon lang ay nakita ko pa ang ina nito sa may bintana na sumisilip sa aking asawa. Kaya papaano nito nasabi na kahapon pa ito umalis? Kamuntikan na kaming magkagulo sa bahay nito kung hindi lang ako inawat ng aking asawa. Dahil sa nakumpirma kong wala na talaga ang ina nito sa bahay nila at wala na rin akong ebidensya na ang ina nga nito ang aswang na nakasagupa ko kagabi. Umuwi na lang ako sapagkat marami na rin ang taong nakikiusyoso sa amin. Mula nang mangyari ang trahedyang naranasan ko at wala na ang ina ng kapitbahay namin ay wala na rin kaming nababalitaan pang may gumagalang aswang sa amin. Makalipas lang ang ilang linggo ay umalis na rin ang kapitbahay naming si Manang Lili. Ayon naman sa usap-usapan ng mga taga-baryo ay sumunod na ito sa lugar ng kanyang ina dahil kumakalat sa aming baryo na aswang ang magulang nito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking karanasan sa inyong mga tagapakinig. Gumagalang, Efren. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daisy. Ang kwentong ito ay personal na karanasan ko po noong dekada 80 dito sa Cebu. Nang mga panahong iyon, kahit na buntis ako ay wala akong nagawa kung hindi ang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Pagiging driver lang kasi ng jeep ang trabaho ng aking asawang si Gabriel. Natanggap ako noon sa isang karinderya na medyo may kalayuan sa aming bahay. Pinigilan ako ng aking asawa, ngunit kalaunan ay wala na rin naman itong nagawa kung hindi ang hayaan ako. Yun na nga po, Kuya Bari, naging tagahugas ako ng plato sa karinderya ni Ate Luisa. Laking tuwa pa nga niya noon nang magsimula akong magtrabaho doon sa karinderya niya. Dumarami kasi ang customer niya kada araw simula noon. Madalas niya pa nga akong pagsabihan noon ng mga katagang, "Swerte talaga pag buntis." Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi niyang iyon kung kaya hinayaan ko na lang. Ang ikinatuwa ko lang ay dahil sa bagay na iyon ay dinagdagan niya ang aking sweldo.
Siya nga po pala, bago ko po makalimutan, tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ay umuuwi ako sa aming bahay. Sinusundo naman kasi ako ng aking asawa kung kaya wala akong problema sa ganoon. Hanggang sa isang beses, pasado 5:00 na iyon ng hapon, ngunit hindi pa rin ako nakakauwi sa aming bahay. Hindi pa kasi tapos ang aking trabaho dahil marami pang mga tao ang kumakain sa karinderya hanggang sa mga oras na iyon. Panay pa noon ang tingin ko sa orasan dahil baka naghihintay na ang aking asawa sa labas ng karinderya. Hindi ko magawang magpaalam kay Ate Luisa dahil nahihiya ako sa kanya, lalo na at maiiwan siyang mag-isa kapag umuwi ako. Hindi kasi pumasok ang isa kong kasama kung kaya kaming dalawa lang ni Ate Luisa ng araw na iyon ang nagtatrabaho. Nang mapansin ni ate na parang hindi ako mapakali dahil panay ang tingin ko sa oras at sa labas ng karinderya, ay nagtanong ito sa akin. Daisy, may problema ka ba? Tanong niya sa akin. Nahiya naman ako habang pilit na napangiti bago tumugon sa kanya. Ate, baka po kasi nariyan na sa labas ang aking asawa. Pagsasabihan ko na lang po sana na maghintay sa akin, tugon ni Daisy. Dahil doon ay pinayagan niya akong lumabas sandali upang hanapin at pagsabihan ang aking asawa na maghintay na muna sa akin. Subalit, nang nasa labas na ako ng karinderya at hinahanap si Gabriel, ay hindi ko siya nakita. Naisip ko pang marahil ay wala pa siya dahil namamasada pa, kung kaya bumalik muna ako sa loob ng karinderya. Itinuon ko na muna ang aking atensyon sa trabaho dahil doon. Magdidilim na nang magsimula kaming magsara ng karinderya dahil wala na ang mga tao. Nang mapatingin ako sa orasan ay mag-aalas-6 na iyon ng gabi. Dali-dali naman kami ni Ate Luisa sa pagsasarado at nang matapos ay nagpaalam na ako sa kanya. Humingi pa nga siya ng paumanhin dahil sa hindi niya ako pinaunang umuwi kahit na alam niyang buntis ako at baka mapaano ako sa daan. Naku ate, okay lang po yun. Ayos lang, ayos lang. Wika ko. Matapos naming mag-usap ni Ate Luisa ay nagpaalam na ako sa kanya. Tumango na lamang siya bilang tugon sa akin. Naglakad naman ako palayo kay Ate Luisa. Kaagad kong hinanap ang aking asawa, ngunit hindi ko siya nakita. Nababahala na ako ng mga oras na iyon dahil gabi na at buntis nga ako. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad habang palinga-linga upang hanapin si Gabriel hanggang sa may nakabangga akong matandang babae. Hindi ko na tiningnan ang kanyang mukha dahil nagmamadali rin naman ako. Naku, pasensya na po Lola, pasensya na po. Iyon lang ang sinabi ko sa matanda at iniwan ko na siya at hindi na lumingon pa sa kanya. Dahil sa hindi ko nakita ang aking asawa ay nagpasya na lamang akong sumakay na ng ibang jeep upang makauwi. Mabuti na nga lang at may dumaan pa noong masasakyan ko. Nang makasakay na ako sa jeep, kahit papaano ay nabawasan ang aking pagkabahala. Hanggang sa makarating na nga ako sa aming bahay. Laking pasasalamat ko naman noon dahil walang nangyaring masama sa akin. Wala pa noon ang aking asawa, kung kaya nagtaka ako kung bakit gabi na at hindi pa siya
nakakauwi. Dahil doon ay nagsaing na muna ako. Hindi ko maintindihan pero kinakabahan ako ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid sa aking mga galaw. Subalit kahit na ganoon ay ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa at hindi na pinagtuunan pa ng pansin ang aking nararamdaman. Nasa loob naman ako ng aking bahay at wala namang tao rito kaya hindi ako dapat kabahan. Wika ko sa aking sarili habang abala sa aking pagsasaing. Maya-maya ay narinig kong dumating na ang aking asawa. Nagulat daw siya kasi wala na nga ako doon sa karinderya ayon sa amo ko. Tinanong ako ni Gabriel kung papaano ako nakauwi. Gabriel, wala naman kasing naghatid sa akin dito. Mag-isa akong sumakay ng jeep pauwi rito sa bahay. Sabi ko naman sa aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel dahil sa aking sinabi. Dahil doon ay dali-dali siyang lumabas ng aming bahay. Nang tanungin ko siya kung ano ang gagawin niya ay sinagot niya akong titingnan niya kung nasa labas pa ang matanda. Sa tansya ko, makalipas ang 15 minutos ay dumating na ang aking asawa. Tinawag kaagad nito ang aking pangalan kung kaya agad akong lumapit sa kanya. Nakaramdam ako ng takot nang may sinabi siya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Kakarating mo lang di ba? Mabuti naman at may naghatid sa iyo rito sa bahay. Wika ng aking asawa, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Marahil ay nagtataka siya sa aking reaksyon kung kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Kasi pinasalamatan ko ang matandang iyon dahil sa paghatid niya sa iyo rito. Dagdag pa ng aking asawa. Mas dumoble ang takot ng aking nararamdaman dahil doon. Hindi ko na napigilan ng aking asawa kung kaya sumilip na lang ako sa bintana ng aming sala. Nakita ko na naman siyang patungo sa gate ng aming bahay. Palinga-linga siya na tila may hinahanap. Wala na kasi ang matandang sinasabi niyang nakita niya at inakalang naghatid sa akin. Ilang sandali pa ay pumasok na lamang siya sa aming bahay. Pinagsabihan niya rin akong huwag nang isipin ang bagay na iyon. Ayon pa sa kanya, baka nagkamali lang siya at baka napadaan lang ang matandang iyon. Tanging pagtango lang ang aking nagawa, ngunit sa loob ko ay nakaramdam na ako ng pagkabahala at takot. Nagpasya na lamang kaming maghapunan dahil pareho kaming nakaramdam ng gutom. Habang abala kami sa aming pagkain ay bigla na lang kaming nakarinig ng ingay sa labas. Dahil doon, nagkatinginan kaming dalawa. Hindi pa muna tumayo ang aking asawa at nagmatsyag na lang muna sa mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa ay nakarinig ulit kami ng ingay ng pusa na animoy galit na galit. Nang mga sandaling iyon, napatayo na ang aking asawa. Naku, mukhang hindi na ito maganda.
Hindi yata ordinaryong pusa ang may likha ng ingay na iyon. Wika ng aking asawa at naglakad patungo sa kung saan nagmumula ang ingay na aming naririnig. Sumilip siya sa labas, ngunit wala siyang nakita dahil madilim ang paligid. Sakto rin kasing natatakpan ng ulap ang buwan ng mga oras na iyon. Kumuha muna siya ng flashlight at muling tiningnan ang labas ng aming bahay. Iginala niya ang flashlight sa paligid. Walang ano-ano. Biglang napaatras ang aking asawa sa kanyang pwesto. Dahil doon ay napatayo na ako sa aking kinauupuan. Hindi ko alam, ngunit bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa naging kilos niya. Pumasok ka na sa silid natin, Daisy. Wika niya, kung kaya sinunod ko siya. Ayon kasi sa kanya, hindi niya inaasahang may mahahagip ang liwanag ng flashlight na hawak niya. May isang nilalang na kulay itim raw kasi ang nakaupo hindi kalayuan sa aming bahay. Ang mga mata ng nilalang na iyon ay nagliliwanag na animoy tulad ng sapusa. Nang muli niyang ilawan ay bigla na lang daw nawala ito. Isinarado na lamang niya ang aming pinto at iniligpit ang aming pinagkainan. Nawalan na rin naman ako ng gana kung kaya hindi na ako kumain pa. Pumasok naman siya sa aming silid at nagpasya na lang kaming magpahinga. Subalit kahit na ganoon ay nagmamatsyag pa rin kami sa aming paligid. Nakatulog naman ang aking asawa, ngunit hindi naman ako mapakali sa aking higaan. Papalit-palit na ako ng pwesto hanggang sa may narinig na naman akong huni ng pusa. Gigisingin ko sana ang aking asawa, ngunit hindi ko na nagawa dahil nagising ito matapos magkaroon ng maingay na pagkaluskos sa aming bubungan. Iyong tipong nais nitong sirain ang aming bubungan. Lumabas naman ang aking asawa, dala ang kanyang itak. Laking gulat niya nang makita niya ang matandang inaakala niyang naghatid sa akin na nasa bubungan namin ng mga sandaling iyon. Nang mapansin siya ng matanda, ay kaagad daw itong lumundag sa likod ng aming bahay. Nang puntahan ng aking asawa ang likod ng bahay namin, ay wala na roon ng matanda at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pumasok na lamang siya at nagmatsyag hanggang sa hindi na bumalik ang matanda. Nagpasya na lang ang aking asawa na bantayan ako sa magdamag. Nang mga sumunod na araw, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho kay Ate Luisa. Naikwento ko rin sa kanya ang tungkol sa matandang babae. Hanggang sa isang araw ay kumain ito sa loob ng aming karinderya. Itinuro ko kaagad ito kay Ate Luisa at matapang itong nilapitan ni ate. Mawalang galang na po, Lola, pero alam ko po ang lihim niyo. Kung maaari po ay lubayan niyo po ang aking tauhan. Alam ko po ang inyong sikreto at alam ko rin po kung paano kayo gapiin. Nagulat naman ako sa mga itinuran ni Ate Luisa. Napag-alamang kong manggagamot pala ang kanyang tiyuhin. Kinagabihan ay naikwento ko lahat ito sa aking asawa.
Nang malaman ng aking asawa ay pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho, lalo pa at naroroon ang matanda. Aniya, delikado at baka sundan ulit ako nito sa bahay namin at muling aswangin. Lumipas ang ilang linggo. Nabalitaan ko na lang kay Aling Luisa na hindi na muling nagpakita pa ang matandang babae. Hindi na rin kami pinaranasan pa ng huni ng pusa. Magmula noon ay naging mapayapa na ang buhay naming mag-asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Gumagalang, Daisy. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andrea. Nangyari po ang karanasan kong ito noong ako ay nasa high school pa lamang. Abinadong medyo spoiled brat po ako noong kabataan ko, kaya hindi ko maiwasang maging matigas po ang aking ulo at nagagalit kapag hindi natutupad ang lahat ng aking gusto. Sa dami ng hinihingi ko sa aking ina, ay halos pinangingilagan niya akong makita sa aming tahanan. Palibhasa, wala po akong ama, Kuya Bari, kaya medyo hindi ako natatakot mapalo. Hindi naman si Mama ang tipong namamalo kapag nagagalit. Kapag may mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan, ay nagwo-walkout na lamang po siya, samantalang ako naman, Kuya Bari, nananatili sa kwarto at nagkukulong. Madalas tuloy ang yaya kong si Yaya Elma ang umaalo sa akin at nagpapaintindi na hindi dapat sinusuway ang lahat ng gusto ng aking ina. Ganito naman talaga kami. Hindi magkaintindihan. Minsan magkasundo kami. Minsan naman para kaming sasabak sa gyera na kalaban ang isa't isa. Para kaming mga aso't pusa na nagkakagulo kapag nagkakatagpo. Hindi ko akalaing sa kabila ng pagiging makabago ng ating teknolohiya ay totoo pala ang tungkol sa mga kwentong babaylan. Sila yung mas makapangyarihang bersyon ng mga mangkukulam. Ipapaliwanag ko po sana na dalawang klase po ang babaylan, iyong masasama at mga mabubuti. Nagiging masama lamang ang isang babaylan kapag inaabuso niya ang taglay niyang kakayahan at ginagamit niya laban sa kasamaan. Natututo siyang pumatay kahit labag ito sa kautusan, kaya sila napaparusahan at binabawian ng kapangyarihang manggagamot dahil itinuturing na silang mga masasama. Aksidente ko lang na natuklasan ang tungkol sa kanila nang minsang mamasyal po ako sa bahay ng aking kaibigan sa isang liblib na baryo. Tumakas lamang po ako sa aming bahay noon dahil nagtatampo nga po ako sa aking ina. May pinagtatalunan kasi kami at alam ko namang hindi niya sinasadyang mapagsabihan ako ng masasakit na salita, kaya nagawa ko pong umalis sa aming tahanan. Tanging kay Yaya Elma lamang po ako nagpaalam upang mapakalma ko ang aking sarili. Sumama po ako sa kaibigan kong si Elsa sa kanilang probinsya. May kalayuan ito sa aming lugar at alam kong hindi ako kaagad matutuntun ng aking ina. Itong kaibigan kong ito ay may lolo at lola sa probinsya. Bali po ang kanyang mga magulang ay nasa abroad, kaya ang tanging kasama niya lamang sa bahay ay ang kanyang tiyahin. Nagkataong bakasyon sa klase noon nang sumama po ako sa kanya, kaya nakilala ko ang kanyang abuela.
Kuya Bari, luma na ang bahay ng kanyang abuelo. Luma, ngunit malawak at mayayabong ang halaman at bulaklak. Ang disenyo ng kanilang bahay ay tila ba ginaya sa mga kabahayan noong unang panahon, tipong istilong Hapon. Sa bungad ng kanilang tarangkahan, kapansin-pansin po ang isang hugis arkong malaking puno ng mangga na animoy sadyang payuko ang pagkakatubo. Tinanong ko si Elsa kung para saan ang nasabing puno ng mangga, ngunit ang sabi niya, display lang daw ito sa bandang tarangkahan. Hindi na din ako nagtanong at hinayaan na lamang ang kakaibang disenyo sa tarangkahan ng kanilang bahay. Pinapasok po kami ng lola ni Elsa. Nagtanong siya sa kanyang apo kung sino po ako. Ang totoo niyang Kuya Bari, hindi ako naglihim kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ako nakarating sa kanila. Nagpakatotoo po ako at ikinuwento ang hindi pagkakaunawaan namin ng aking ina. Masinsinan akong kinausap ni Lola Felisa. Sa totoo lang, hindi ko magawang magalit sa mga bagay na sinabi niya sa akin. Tinamaan po ako at nasaktan, ngunit hindi ko magawang sumagot. Tama naman talaga si Lola. Hindi ako dapat nagrebelde sa aking ina. Aaminin ko, hindi ako perpektong anak. Hindi ko lang talaga matanggap na mas pinahahalaga ng aking ina ang kanyang trabaho kaysa sa akin. Kaya tuloy nakadepende ako sa mga material na bagay na kaya niyang ibigay lang sa akin. Nasanay na ako na naibibigay niya ang lahat na aking gusto. Kapag sumablay siya, saka ako nagagalit at nagsasasagot. Wika sa akin ni Lola Felisa, hindi ako dapat maging ganoon sa aking ina. Naging abala lang siya dahil gusto niyang maging ina sa akin. Marahil Kuya Bari, kailangan lang naming magising upang wag lumayo ang aming mga loob sa isa't isa. Nagpasalamat ako kay Lola Felisa. Batid kong nabigyang linaw ang sigalot na iniisip ko laban sa aming dalawa. Kuya Bari, hindi naman ako pinilit ni Lola Felisa na umuwi kaagad sa amin. Sa halip, hiningi niya ang personal na numero ng aking ina. Tinawagan niya ito sa telepono at ipinaalam na nandito ako sa bahay nila at ipahahatid ako sa susunod na linggo. Ipinaliwanag naman ni Lola na ayos lang ako dito at sana ay intindihin ko na lang muna ang aking nararamdaman. Wala naman daw itong problema kay Mama at mag-uusap na lamang kami kapag nakauwi na ako. Pagkatapos makausap ni Lola Felisa si Mama, nayaan na niya kami na magpahinga dahil siya ay maghahanda pa ng aming kakaining hapunan. Kuya Bari, walang katulong sina Elsa at masasabi kong medyo creepy ang kanilang bahay. Malayo po kasi sila sa pinakabaryo kaya walang malalapit na kapitbahay. Mayaman ang pamilyang pinagmulan ni na Elsa. May 2 nakahilerang kotse sa garahe, motor at isang dump truck na ginagamit nila kapag nagpapagapa sila ng tanim nilang tubo na nasa kabilang lupain na nasasakupan nila. Ayon kay Elsa, hindi na daw magandang lumabas tuwing gabi sa bahay nila dahil sa napapabalitang kalat ang mga masasamang babaylan na nangunguha ng mga kagaya namin para kuhaan nila ng sariwang puso at atay na iaalay nila sa kanilang sinasambang Panginoon. Gayunpaman, wala naman daw kaming dapat ipag-alala. Ang kanyang lolo Tiboy ay isang kilalang albularyo at maraming alam na ritual upang maprotektahan kami.
Ayon sa kanya, marami na daw tinulungan si Lolo Tiboy na karamihan ay muntikan ng mabiktima ng mga babaylan. Noong araw daw kasi ay nagkaroon ng matinding dilubyo sa kanilang baryo. Namatay ang iilan na nagbubuntis na kababaihan kaya napuno ng hagulgul ang buong baryo. Bumaha ng pighati at luha hanggang sa hindi na kinaya ng mga taga-baryo ang lahat at naghanap ng panibagong mapagsasambahan. Tinalikuran nila ang Diyos dahil sa labis na galit dahil sa sinapit ng kanilang kapamilya. Dito pumasok ang ideya ng pag-aalay. Ang mga pari ay itinakwil nila at mas pinaniwalaan ang mga babaylan. Ipinakita nila sa mga tao na mas malaki ang maitutulong ng mga babaylan kaysa sa pagsamba sa simbahang Katoliko. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa ding magdasal sa Panginoon kaysa sumamba sa kahit na kaninong Diyos-Diyosan dahil naniniwala akong mas magkakasala kami kapag pinili naming sinamba ang wala namang katuturan. Sinuyod ko ng tingin ang kanilang malawak na sala nang mapakunot ang aking noo sa napansing bulto ng babae doon sa labas ng tarangkahan. Nakikita ko ito dahil bukas ang bintana at maliwanag naman sa labas. Mukhang babae ito base sa kanyang suot na bestida at mahabang buhok. 6:00 pa lang ng gabi, ngunit nakakabingi na ang katahimikan sa buong paligid, kaya naisip ko maaga sigurong natutulog ang mga tao sa kanilang lugar. Sa bagay, wala namang kabahayan malapit sa kanila. Sinubukan kong lumabas para tignan kung sino nga ba ang babaeng nakasilip sa amin mula sa labas ng gate para lang magulat. Hinawakan kasi ni Elsa ang aking kamay, sabay sabing wag na wag daw akong lalabas kung ayaw kong mapahamak. Sa mga ganoong oras, wag na daw akong umasang may mga tao pang daraanan sa kanilang lugar dahil katangian na daw talaga ng mga babaylan ang magpanggap para makapangbiktima ng kahit na sinong dumaan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Malapit na ang pagtaas ng pulang buwan, kaya nagkalat ang mga babaylan sa labas ng bahay at naghahanap ng kanilang panibagong alay sa gagawin nilang ritual. Wala po akong nagawa, Kuya Bari. Tumango na lang ako at pumasok sa kusina. Nahiya akong bigla nang makitang nagtutulungan sina Elsa at Lola Felisa sa paghahanda ng aming hapunan. Lumapit ako at kinausap sila, sabay tanong kung ano nga ba ang maitutulong ko, kaya nabanggit ni Elsa na kailangan ko na lang ayusin ang mesa. Itinuro ni Lola Felisa ang lalagyan ng mga pinggan at kubyertos sa isang lumang kabinet. Pansin ko, lahat ng kanilang mga lalagyan at iba pang mga muebles ay antik at alam kong mamahalin ang presyo nito. Namangha po talaga ako sa katitingin hanggang sa makarating nga ako sa lalagyan ng mga plato. Nagsisilbi itong harang sa isang malaking bintana, kaya nang buksan ko ito upang kumuha ng kubyertos, gayon na lang ang aking pagkahindik nang makipagtitigan ako sa mga matang nanlilisik at naghihintay na madiskubre ng kahit sino. Taranta akong nagsisigaw, kaya dinaluhan ako ni Lola Felisa. Nag-aalala nila akong tinanong kung ano ba ang aking nakita.
Iyon po ang tagpong naabutan ni Lolo Tiboy na imbes magtanong ay siya pang sumagot sa kanilang katanungan. May mga babaylan daw na nag-aabang sa akin. Mukhang may mangyayaring pag-aagawan sa pagitan nila kaya hindi ako nakapagsalita nang umusal ng hindi ko maintindihang orasyon itong si Lolo Tiboy at pinahiran pa ako ng langis sa aking noo. Kumain na kami ng hapunan matapos ang insidenteng iyon. Pagsapit ng oras na kailangan naming matulog ay nanatili po akong pabiling-biling sa aking higaan at halos hindi mapakali. Balisang-balisa ako at tila namamahay kaya ilap sa akin ng antok. Nagpasya po akong bumangon at sumilip sa bintana, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman nang mapansin ang isa ulit na bultong naglalakad papunta sa kasukalan. Kulay pula ang suot niyang damit at may takip sa kanyang mukha. Lumabas ako ng kwarto at bumaba sa hagdan. Kinakabahan at wala sa sariling sinundan ko ito at nagmamadali sa pagtago nang mapansin kong lumingon sa kinaroroonan ko ang isang babae. Nalaman ko kaagad iyon nang tanggalin niya ang takip niya sa kanyang ulo. Simulat sa pool, ngayon lang talaga ako nakuryoso ng ganito. Hindi ko maintindihan, Kuya Bari, kung bakit pakiramdam ko may gagawing hindi maganda ang babae kaya walang imik na naghintay ako ng ilang saglit. Nagulantang na lang ako nang magsalita sa banyagang lingwahe ang babae dahilan para maramdaman ko ang paghangin ng malakas. Ilang saglit pa, kumabog ng malakas ang aking dibdib. Kay bilis kong nakapag-sign of the cross nang makita ang isang wala sa sariling dalagita na naglalakad papalapit sa misteryosang babae. Nakapikit ang kanyang mga mata, kaya hula ko nag-i-sleepwalk lang ito at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Gustuhin ko mang siyang tawagin ay hindi ko po magawa. Labis akong natatakot na baka mabiktima din ako kung sakaling mang may gagawin ngang masama ang misteryosang babaeng ito. Ito siguro ang sinasabing babaylan ni na Lola Felisa at Lolo Tiboy. Sila iyong nangunguha ng mga inosenteng bata o di kaya'y binatilyo at dalagita upang ialay sa kanilang Panginoon. Sinagilahan ako ng takot. Unang pagkakataon na nakakita ako ng babaylan sa tanang buhay ko. Kung akala ko matapang ako, mali pala ang husga ko sa aking sarili. Nanginginig at tila ba nawalan ng lakas habang dahan-dahan akong nagpadaustos sa lupa. Sa pagkakataong ito, tila ako binabangungot ng gising. Matindi ang takot ko nang makita ang kanyang matulis na punyal sa kawalang habas na inilaslas sa liig ng kawawang dalagita. Dito na ako sumigaw ng pagkalakas-lakas. Hindi ko alam kung naririnig ba ako ni na Elsa at Lolo Tiboy dahil nagtatakbo na ako matapos mapansin ng misteryosang babae ang aking presensya. Wala akong pakialam kahit na magkandada pa ako sa katatakbo. Labis kong sinisisi ang aking sarili at inuukil sa aking isipan na hindi ako makakarating sa ganitong sitwasyon kung hindi lang naging matigas ang ulo ko. Mas lalo kong binilisan ang aking pagtakbo nang mapagtanto kong tila ba hinahabol din ako ng misteryosang babae. Hindi ako nakapalag nang maabutan niya ako
at hablutin ang buhok ko. Napaigig ako sa labis na sakit at nagmakaawa na sana ay pakawalan niya ako na hindi naman niya ginawa. Sa halip, naglabas siya ng kutsilyo at walang babalang sinugatan ang aking pisngi, sabay dinilaan ang dugo na dumikit sa kanyang kutsilyo. Takot na takot ako ng mga oras na iyong Kuya Bari, ngunit wala naman akong magawa. Mabuti na lang, dumating si Lolo Tiboy at may dala siyang pambihirang tungkod na hindi ko maintindihan kung bakit lubos na kinatakutan ng babae. Ang nasabing tungkod ay kakaiba dahil sa taglay nitong amoy na hindi ko po talaga mawari. Nasagot ang tanong ko nang maglabas si Lolo Tiboy ng kamanyan at pinausukan ang kanyang paligid. Hindi ito nagustuhan ng babae, kaya napasigaw ito sa labis na galit. Tila ba hindi niya kayang tagalan ang amoy ng kamanyan, kaya umusal siya ng mga salita saka nagsasayaw ng wala sa ayos. Hindi ko kilala ang pangalan ng di umano ay Diyos na tinatawag niya. Nagbaliksahan sina Lolo at ang babae sa pagsasalita ng orasyon hanggang sa biglang nagdugo ang kanyang ilong at nabibingi ang kanyang tainga. Mukhang hindi niya kayang tagalan ang naririnig na mga salita dahil bigla na lang siyang nagwala hanggang sa hindi na niya kinaya ang lahat at basta na lang siyang bumagsak sa lupa. Tumalikod si Lolo Tiboy nang makita niyang nanghihina na ang babae. Balak na sana niya itong iwan, ngunit nagulat ako nang makitang bumangon ito at tinangka pa sanang sumugod sa amin. Bago pa man ako makasigaw ay biglang humarang itong si Elsa na may daladala ding kutsilyo. Nagulat ako, Kuya Bari, dahil hindi ko inaasahang kaya niyang makipagtagisan ng lakas sa babaeng ito. Nakipaglaban siya ng walang katakot-takot at animoy sanay na umiwas sa mga bagay na nakapalibot sa kanya. Iwinasiwas niya ang hawak niyang punyal dahilan para mapasigaw ang babaylan. Nakita niyang maging si Lolo ay humarap din dito at nagsalita ng wikang Latin. Ang babaylan na nakikipaglaban kay Lolo Tiboy ay hindi na kontrolado ang kanyang sarili. Sa halip, nakikipaglaban na siya at nakikipagtagisan ng lakas sa kanyang kamay na kusang kumakalaban sa kanya at animoy balak siyang saksakin. Tila may sariling isip ito nang ibaon sa kanyang katawan ang kutsilyo na labis kong ikinasindak. Napasinghap ang babaylan nang masaksak niya ang kanyang sarili at dinagdagan pa ni Elsa. Bumaon ang kutsilyo ni Elsa sa ulo nito, kaya naman nakita ko kung papaano tila lubong naubusan ng hangin ang babaylan, saka dahan-dahang bumagsak ito sa lupa. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag ang aking nakita, ngunit ayon kay Lolo Tiboy, masyadong makapangyarihan ang mga babaylan. Pasalamat daw kami at hindi orihinal na katawan ng babaylan ang aming nakalaban, kung hindi kawangis lamang niya. Patunay doon ang naiwan niyang damit na kulay pula, ngunit wala na ang mismong may suot nito. Kinilabutan ako. Akala ko malaking problema na para sa akin ang pasagot-sagot ko sa mama ko. Hindi ko alam na may mas matindi pang mga suliranin na kinahaharap ko. Dinala ako ni na Elsa sa kanilang tahanan at ikinuwento ang sigalot sa pagitan nila ng babaylan.
Anya, may nanay talaga siya dati at hindi totoong nasa abroad ito. Sinabi niya lang iyon para wag nang magtanong ang mga tao. Ang totoo niyan, nabiktima daw ng isang babaylan ang kanyang inay at ginawang alay ng mga ito. Iyon ang tanging dahilan kung bakit kailangan nilang maging maingat dahil habulin ng mga babaylan ang kanilang dugo na kayang bubuhay ng mga patay. Ikinuwento ni Elsa kung paanong siya man ay kagaya ko noon, rebelde sa kanyang ina. Hanggang ngayon, nagsisisi pa din siya sa nangyari at umaasang sa pamamagitan ng pagiging albularyo ng kanyang lolo ay mababawasan ang guilt na kanyang naramdaman. Nalungkot ako at sa isang iglap na konsensya ako sa ginawa ko sa aking ina. Noong mga oras na iyon, nakapagdesisyon ako. Uuwi ako sa amin at hihingi ng pasensya sa aking ina. Higit sa lahat, gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin upang magkasundo kami sa abot ng aking makakaya. Hindi nagtagal, umuwi po ako sa amin. Hindi ko alam ang mararamdaman at sasabihin ko sa aking ina nung magkita kami. Ngunit nung magtama ang aming mga mata, walang ano-ano ay bigla na lang akong napayakap sa kanya at walang humpay na tumulo ang aking mga luha. Sising-sisi ako sa aking inasal at sa aking nagawa. Ngunit sa halip na sermonan ako ng aking ina, ay isang matamis na ngiti at mainit na yakap ang ipinukol ng aking ina sa akin. Magmula noon ay nagkasundo na kami ng aking ina. Kuya Bari, kung hindi pa nangyari sa akin ang kahindik-hindik na pangyayaring iyong nasaksihan ko sa probinsya ng aking kaibigan, ay di ko pa maiisip na napakaraming mga bagay pala na mas mabigat pa sa mga suliranin ko. Isang pangyayaring nagmulat at nagpakilabot sa aking sarili. Isang pangyayaring di ko na malilimutan pa habang ako'y nabubuhay pa sa mundong ito. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay may natutunan ang mga nakikinig ngayon sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Andrea. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.